JP, bakit hindi dapat ipagwalang bahala ang epekto nitong ITCZ at Shearline ayon sa Pag-asa? Ella, ayon nga dun sa weather specialist na nakausap natin dito sa Pag-asa kanina, yung Shearline at yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay nagdudulot yan ng mga pulu-pulong pag-ulan. At kapag ilang araw na natuloy-tuloy yung mga pag-ulan, ay pwede yang maging sanhi ng mga pagbaha at paglambot ng lupa na pwede namang maging dahilan ng mga landslide. Nagbabala nga ang Pag-asa na kahit walang bagyo ay posible pa rin ang mga pagbaha at landslide. Ito'y dahil sa epekto ng Shearline at ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang Shearline ay yung salubungan ng hanging amihan at hanging nanggagaling sa Pacific Ocean. Dahil magkaiba ang mga temperatura nito na malamig at mainit, nakakabuo ito ng mga makakapal na ulap na sanhi ng malalakas na mga pag-ulan. Ang Shearline ay umiiral lamang habang mayroong hanging amihan. Habang ang ITCZ naman ay yung mga hanging nagtatagpo sa bahagi ng equator na nagiging sanhi rin ng mga pag-ulan. Dahil dito, kahit walang bagyo ay pinag-iingat pa rin ang publiko sa mas matinding epekto ng mga pag-ulan. Sa kada buwan ng Enero at Pebrero, pwede namang merong isang bagyo ang papasok sa bansa ayon sa Pag-asa. Ella, doon sa 4 AM na ipinakitang report sa atin ng Pag-asa kanina, yung Shearline ay nakatutok ngayon sa area ng Southern Luzon. Kaya yung mga area ng Bicol, ng Aurora at ng Quezon Province, ayan yung mga makakaranas ng mga pulu-pulong pag-ulan hanggang mamayang hapon. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.